Sawa ka na bang maging single? Kung ang wish mo ay maging taken, possible raw itong magkatotoo. Ang kailangan lang gawin, humalik sa bato. Ang bato na ito matatagpuan sa Lake Holon, na kilala rin bilang the crown jewel of the South sa probinsya ng Tiboli, South Cotabato. Bukod sa camping, hiking at iba pang activities na pwedeng gawin dito, ang isa pang dinarayo ng mga turista, ang Kissing Stone. Paniwala ako dyan. Marami nang sumubok na humalik dyan, nagkaroon din ng love life. Paniniwala ng mga dumarayo rito, kapag humalik sa Kissing Stone, matik magkajowa. Ang isang araw sa naniwala sa batong ito, si Flory May. Humalik, humiling, at pagkalipas lang ng 2 buwan, in a relationship na. At nito nga lang December 2023, abay, happily married na. Mapapasana all ka talaga. Pero paano nga ba nangyari na ang isang simpleng bato ay naging sagot sa paghahanap ng the one mo? Ayon sa mga lokal, nakilala raw talaga ang bato bilang wishing stone. Pero karamihan daw sa mga hiling na tinupad dito tungkol sa pag-ibig. Ibulong mo sa bato, they're asking something to the stone. It became viral kasi nga umabot na ng isang 100 siguro ang pinagbigyan ng stone, because the more that you asked something to that certain things, positively, yung power, yung energy doon magbibigay sa'yo. Kaya naman ang mga turista, walang tigil sa pag-akyat. Isa na riyan si Rene na #single. Happy na raw ni Rene ang mag-hike kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya nang marinig daw nila itong Kissing Stone, na curious daw sila. May isang kaibigan namin nagsabi na pupunta daw kami sa Licolon para magkajuwa daw kami. Sabi niya, kailangan namin humalik sa isang bato. Kaya noong April 2022, mula Cagayan de Oro, bumiyahe ng 8 oras ang magtotropa para marating ito. Pagdating namin sa Kissing Stone, napakadaming tao. Kami nagkatawanan kasi ang dami nang humalik. Ang weird talaga. Napaka-weird. Pero dahil nga raw ready na siya to fall in love again, si Rene, sinunggapan na ang bato. Hinalikan ko, labas ng dila ko. Bumalik ako sa ibabaw ng Kissing Stone. Nag-360 halik ako sa bato. Ang hiling daw niya, makita na ang kanyang the one at magkaroon na rin ng anak. Nakaramdam talaga ako na matutupad yung mga hiling ko pagkatapos kong humalik sa bato. Pagkalipas nga lang ng 1 buwan, si Rene may mga naka-talking stage na. Pero hindi raw ito nag-workout. Lahat ng naka-chat ko or naka-talking stage ko, hindi kami same ng mga hobby sa pag-outdoor, kaya hindi kami nag-click. Pero hindi raw siya nawala ng pag-asa dahil ang mga tropa niyang kasama sa pag-akyat noon nagkaroon na ng jowa. At nito na ngang September 2023, the long wait is over. Ang halik sa bato, mukhang umepekto nang makilala raw ni Rene si Wendy. Meron siyang TikTok, grabe yung sayaw niya. Naaliw po ako. Ang daming react ko nun, doon daw niya ako napansin. First pakilala po namin is vibes kami. Like parang matagal na po kaming magkilala. Na-starstruck kasi siya sa akin nung time na yun. Bagong ligo kasi ako nun eh. Tagal kong di nakaligo nung wala akong jowa. Nagkasundo rin daw ang dalawa pagdating sa kanilang hobbies. Kaya naman ang single na si Rene noon, finally, taken na ngayon. Pina-feel ko nung time na yun, in love siya sa akin. Kasi palagi siya nag-I love you eh. Kahit bagong ligo ako, I love you kagad. Ay, ang sarap talagang ma-in love. Pero hindi lang daw girlfriend ang ibinigay ng bato kay Rene. Maging ang isa niya pang hiniling, nagkatotoo. Sa 4 na buwan ng pagsasama namin ni Wendy, nagplano talaga kami noong January na aakyat kami ng Licolon sa February. Bigla naming nalaman na buntis na pala siya nung time na yon. Alam niyo bang milagro raw itong maituturing? Nung kabataan kasi ni Rene, sinabihan siya ng doktor na mahihirapan na siyang magkaanak dahil sa kanyang naging operasyon. Pero dahil daw sa kanyang paniniwala, ngayon magiging tatay na siya. Kung dati, bato ang hinahalikan niya, ngayon, si baby at ang kanyang soon-to-be misis na. Promise ko naman sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng
magiging baby natin. Very good. I love you. Ang nakilala namin na si Jimmy, yan din ang gusto. Actually, isang taon din akong single. Galing daw sa 5-year relationship si Jimmy bago siya maging single. Sa tagal daw ng kanilang pinagsamahan ng kanyang ex, hirap daw siyang mag-move on. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, parang tulala ka palagi. Pero sabi nga nila, may mga rason, mga bagay kung ba't yun ang nangyari. Kaya nang malaman niya ang tungkol sa kissing stone, nag-practice na agad siya kung paano ito hahalikan. At agad-agad din naghanda para sa gagawing hike. Sana makapag-move on ako. And for today's video, sasamahan natin siya sa kanyang journey to moving on. Bago raw makita ang bato, kailangan itong akyatin ng halos 2 oras. At bago umakyat, kailangan munang dumaan sa orientation. Dito rin makikita ang tribo ng Tiboli na nagwe-welcome sa mga bisita sa pamamagitan ng paghahandog ng sayaw. Kasama ang kanyang tour guide, si Jimmy, sinimulan na ang pag-akyat. Okay, dito na tayo ngayon sa first station. Ito yung tinatawag nila na Century Tree, papuntang Lake Colon. So tara! Dito na tayo ngayon sa pangalawang stasyon, no? Papuntang Lake Colon. Sa gitna na nga ng pag-hike, mukhang nagbabadya pang umulan. Medyo umulan. E paano na ang pag-move on? May dinarayo raw sa South Cotabato. Isang bato na kapag hinalikan mo raw, mahahanap mo na ang iyong the one. Mahiwagang bato sa South Cotabato. Sagot para mahanap ang the one mo? Ang grupo ni na Jimmy, sinamahan ng good news para maakyat ito. Dito na tayo ngayon sa first station. Dito na tayo ngayon sa pangalawang stasyon, no? Medyo umulan. Sa wakas, konti na lang. Makakalik na. Makaka-move on na. At pagkalipas ng 2 oras, sa wakas, ito yung pinaka-hinihintay ko. Ang mahalikan yung kissing stone. you know the drill, Jimmy. Pwede ka nang humalik at humiling. Sana makapag-move on na ako at makahanap ng bagong jojowain. Sana mahanap na kita. Ang ganito raw na paniniwala, parte na ng kultura ng tribong Tiboli. We are indigenous people. We believe in supernatural well-being that connects to stones, to trees, to rivers, to lakes. Kumbaga yung aming mga gods and goddesses ay naninirahan sa mga living things around us. Meron tayong kinatawag na concept of the unconscious na maaaring because may paniniwala tayo, may belief tayo about something, ay unconsciously gumagawa din tayo ng mga efforts para matupad ang ating wish na hinihingi from the kissing stone. Kaya ang paghalik daw at paghiling, walang masama kung gagawin. Ang mahalaga raw, maniwala at manalangin na ang matagal mo nang hinihiling na forever, darating at darating din.